Parating lang sinabi, napansin ko. Yung innovation po kasi ito po yung parang paghahanap ng ibang execution, ibang delivery para ma-improve yung nakasanayan. Katulad po ng malunggay, inaalis ng mga bata kasi ayaw nilang kainin yun. Nung gawin po namin siyang juice, hindi po siya makikita ng mga bata. So, natitake nila. Yung innovation kasi pagbabago ng isang pamamaraan, proseso o mga teknolohiya, ay kung hindi ka mag-i-innovate, mamamatay ka. It's either you innovate or you die. Magandang araw po. Ako si Dr. Aris Alit. Welcome sa Kanayon, Usapang Buhay at Kabuhayan. Sa Card MRI, naniniwala kami na ang pagtatapos ng kahirapan ay hindi lang tungkol sa puhunan, kundi sa kakayahang magbago, mag-adjust at mag-innovate sa harap ng hamon at mga challenges. At ako naman po si Robbie Alampay ng Puma-Podcast. Kaanib po kami ng Card MRI. Sa episode nito, pag-uusapan natin ang innovation, kung paano ito nagsisimula sa maliliit na ideya at paano nito binabago ang negosyo, kabuhayan at pananaw sa buhay. Makakasama po natin si John Paulo Bargados o si Pau, ang nagtatag ng Pablo's Clothing. Sinimulan niya ang negosyo noong 2013, tampok ang mga fashionable souvenir shirts at damit na nagdiriwang ng kultura ng San Pablo, Laguna. Kahit nagsimula sa murang edad na 18 at sa kabila ng mga pagsubok gaya ng nagdaang pandemya, napalago ngayon ni Pau ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng e-commerce at online marketing. Kasama rin po natin si Rodora Angeles o si Ma'am Dory, may-ari ng Doreni's Food and Beverage Trading. Nagsimula naman ang kanyang negosyo sa mano-manong produksyon ng mga produktong tulad ng trio juice, calamansi concentrate, rice, kape, dried fruit tea, ginger tea, at turmeric powder. Ngayon, gumagamit na siya ng makabagong makinarya para mapalawak ang operasyon at merkado at sumabay na rin sa digital selling. Samahan ninyo kami dito sa Kanayon kung saan ang bawat kwento isang hakbang sa matatag na bukas. Doc, ang pag-uusapan kasi natin sa episode na to, innovation. Anong ibig sabihin nun? Pero bago tayo doon, Doc, ano ba Tagalog na innovation? Ay mahirap pala yun. Mahirap ito. Innovation. Ano ba ang innovation? Pag-innovate? Hindi naman. Sa akin po, ang innovate po, katulad po ng malunggay, karaniwan po nilalagay lang po siya sa mga gulay at ayun, minsan nga po, inaalis ng mga bata kasi ayaw nilang kainin yun. Pero, dun sa juice po, nung gawin po namin siyang juice, so, hindi po siya makikita ng mga bata na talaga na gulay. So, natitake nila. So, parang ganun po. Ayun po, yung business ko po is yung sa Doreni's Food Beverage Trading. Nagpo-production po kami ng mga healthy juice, mga healthy product, like trio juice, calamansi concentrate, rice kape. Eto yun. Ayan. Napakasarap na. Napakasarap nga. Very therapeutic. Healthy po talaga. So, gumagawa po kami ng mga product na hindi lang kita yung gusto mong magain, kung hindi yung makatulong ka sa health ng mga consumer, ng mga tao. Paano po kayo napunta sa business na? Mahilig po talaga akong magluto. Ngayon, yung pong mga anak ko, mahilig po sa juice. So, alam naman po natin yung mga commercial juice ngayon, minsan toxic po talaga. Dahil nanay ako, nag-isip po ako ng juice na iinumin nila na magkakaroon sila ng health benefits. Katulad po ng malunggay, turmeric, calamansi, pinaghalo-halo ko lang po. So, juice na nagustuhan nila. So, meron na silang healthy juice na kung sakwan, pamalit po doon sa ibang juice na nagugustuhan nila. So, para sa iyo, Pau, anong innovation? Base po sa nakikita ko po, yung innovation po kasi ito po yung parang paghahanap ng ibang execution, ibang delivery para ma-improve yung nakasanayan.
yung madalas na nangyayari, madalas na ginagawa. Kagaya po namin din sa amin sa Pablo's Clothing po, sa brand po namin. Nakita po kasi namin from being proud po as a San Pablenyo ko. Nakita po namin every time po na Holy Week, every time po na bumibisita kami sa mga tourist spots, may mga tourist shirts po na sabihin na po natin na nung panahong yun, bibilhin mo ng isang beses, isusuot mo ng isang beses, pero pagkatapos po nun, hindi mo na siya isusuot. Pagka nakatali sa okasyon, gano'n, no? Kumbaga hindi lang ipapambahay na lang after bilhin. Kaya po yon nag-start po kaming mag-produce ng isang design, which is yung amin pong design na ipinopromote po namin yung lawa ng Sampaloc, yung alamat po ng lawa ng Sampaloc. Naisip po namin na kailangan medyo mas cool yung dating para pag binili nila, kahit yung bata, after nila isuot, pagkabili, susuot pa rin nila kasi mukhang pamorma na damit. So yun po, nakapag-produce po kami nun hanggang sa iba-iba na po yung na-produce namin na nagpo-promote po ng history and culture po. Paano ka nag-umpisa doon? Nag-start po ako kasi po noon, dancer po ako way back 2012. So we compete po sa mga competitions nationwide. Then nagkaroon po kami ng isang malaking competition na nakalaban po namin yung mga dance groups po from Cebu, Bacolod, Manila. Then nakita po namin na kada dumadating sila sa kainong mga service nila, naka-t-shirt sila nung kung ano yung bayan na nire-represent nila. So parang naisip po namin, bakit wala tayong ganun? Ang ine-represent natin yung bayan natin at saka yung culture natin, which is yung Coco Fest. So dapat meron din tayo. So from the napanalunan po namin dun sa competition na yon, yung sinalihan namin na yun, nag-start po kami na maggawa ng t-shirt na pang sa amin lang, hindi pa pang business talaga. Ganun din, katulad nila, uniform ninyo sa mga competition. Uniform po namin na ang nakalagay po ay proud to be San Pablenyo. Tapos, yun po, every time na may guesting kami sa mga barangay dito sa San Pablo, may mga nagtatanong sa amin, saan kami pwedeng bumili niyan? Kasi gusto din namin, ang ganda nung design. Tapos makabayan, nare-represent yung bayan natin. Doon po namin naisip na, ay possible pala na maging business. Tinulungan po ako nung mom ko na makapag-release ng design na for business talaga. Tanda ko po nun, para mapahiram niya ako ng puhunan, nag-loan po siya nun sa card bank. So, magkano ang niloan mo? Ang alam ko po, ang na-loan niya po noon ay 25. Pinahiram niya po ako ng 15,000. Talagang ito pong business ko talagang, to be honest po, yung puhunan lagi nanggagaling sa card bank. Para magkaroon ako ng budget na magkaroon ako ng paper bag na may logo nung brand namin. Sinabi niya po na sumali ako sa Connect to Card. Tapos po, pinag-loan po ako, nakabili po ako ng paper bags na may logo ko na. Nakapagpagawa po ako nun. Tapos after po nun, hanggang ngayon, actually, malaki na po yung naloloan ko sa card bank. At kumikita ka na. Yes po. I think medyo nasisilip naman natin kaagad sa maikling kwentuhan pa lang natin kay Pao tsaka kay Ma'am Dory. May innovation dito, no? So, si Pao, nakita niya lang yung mga kapwa niyang dancer. Pagkatapos yung innovation nila, oo nga, no? Ba't hindi natin itali sa hometown natin, no? May pride doon. Tapos kayo naman po, ang innovation nyo. Gawin lang nating mas healthy. Makakaposisyon tayo. Maganda yung napapansin ko natututunan ko ngayon, no? Kay Ma'am Dolly tsaka kay Pao, no? Parating lang sinabi, napansin ko. Alam naman natin, 'di ba? Ang mga nanay concerned sa kung health o nutritious or toxic ba yung iniinom ng anak ko. Tapos si Pao, napansin ko na yung mga tao ganito, pagka may piyesta ganito. Pagkatapos doon nag-uumpisa, bilang tumatakbo yung para mag-improve. Yung innovation kasi pagbabago ng isang pamamaraan, proseso o mga teknolohiya. At ang teknolohiyang ito, hindi lamang yung hard technology na kagaya ng applications. Ito pwede rin mga proseso at ibang methodology upang mas mapa-improve na yung ating mga sa negosyo para mas marami ang ma-attract ng mga customer. Kagaya ng ginagawa mo, yung sa t-shirt, ang innovation mo dyan, may kwento ka tungkol doon sa iyong t-shirt, ang tungkol sa San Pablo.
yung sa inyo dito sa pag-improve ng inyong calamansi juice, may kahalo ng ibang mga ingredients para mas maging healthy. Kaya maganda yung pinag-uusapan natin tungkol dito sa innovation. Dangan nga lang at wala atang Tagalog, mahirap. Oo nga, hindi. Kaya nga, mahirap yung Tagalog. So, ito na lang tanong ko sa inyo. Baka mas mahirap pa itong tanong na to. Pero baka matulungan tayo para maintindihan. Ba't mahalaga to? Dok, ano naman ang kabaliktaran ng innovation? At ano ang pinsala kung hindi ka mag-i-innovate? Aba, kung hindi ka mag-i-innovate, mamamatay ka. It's either you innovate or you die. So, ang kabaliktaran niyan, di yung paring traditional pa rin ang ginagawa mo. Pare-parehong pamamaraan, pare-parehong proseso, at hindi ka nagbabago. Yun pa rin ang iyong pinoproduce na mga produkto. Tulad na rin ba, itong kalamansing ito, after a while, mag-i-improve pa rin yan, no? Naka-program na po kami ngayon 2026. Maglalagay po kami may variety po kami ng calamansi concentrate na meron na po siyang ginger. Kasi sobrang, ito pong medyo lagi nang uso ba yung sakit sa throat. So, maganda po yung calamansi at saka yung ginger na Sa magkasama. labat. Opo. Dito ba, wala pang Ginger pa. ginger. Wala ito? pa po. So, yun ang bagong isusunod Ayan mo? po yung... Paano po ba kayo? Parati ba kayo nag-iisip na ano pa pwede kong baguhin? Ganyan ba kayo? Sa amin po, every quarter po, minimake sure po namin na may bagong design, may bagong type of product kami na pwedeng mai-release, pwedeng ipakilala sa tao. Tapos ako po, madalas po, ako nag-search pa yung mga lumang nakaugalian, mga lumang kwentong bayan, mga tao na kailangan makilala ng kapwa San Pableño. Even yung mga lumang films po na nasushoot sa San Pablo way back before po, sinesearch ko po siya para makita ko po kung ano yung itsura ng San Pablo dati, kung ano yung nangyayari sa loob ng San Pablo dati. Kasi yun po yung mga kwento na gusto kong maibahagi, lalo na po sa kabataan din. Yung interest po na itong San Pablo na nakikita nyo ngayon, may mas magaganda pa rin kwento na hindi kayo alam, na mas magiging proud kayo na taga San Pablo kayo pag nalaman nyo siya. Galing, ano? So, talagang yung mga innovations ni Pao nakaikot din talaga sa heritage, even iba yung history, kanya talagang kinakabit niya dun sa storya. sa istorya ng San Pablo, pati yung culture. At yung mga anong pinanggalingan, mga ganyan. Kaya yung kasing sa kanya, talagang yung innovation niya talagang dapat continuous. Lalo na fashion. Fashion kasi ang damit laging laging tinitingnan, ano ba bago? Ayan yung kagaya ng kabaliktaran ng innovation. Kung hanggang itim na damit ka na lang at yung puro ganyan, hindi ka nabibilhan. So, kinakailangan may bago ka laging ilalabas at may bagong nakalagay dito sa likod, mga bagong design. Kayo po, Ma'am Dory, kayo po ba, katulad di Pao, kasi si Pao, kita po, dancer yan Bata pa, di ba? Tapos kita mo naman, malikot talaga ang utak, at saka creative talaga. Kasi si Ma'am Dory, ang pinaguhugutan niya naman, sa nakikita ko, pinaguhugutan niya yung pagiging nanay. Di ba? Relate ako sa lahat ng nanay. Lalo na sa health ng mga anak. Pero, yung Robbie, yung kanyang ring innovation, medyo sa machine niya Di ba may mga machine ka na ngayon? Dati po kasi, kami, mano-mano po lahat. Mano lang. Halimbawa po, isang tinuladang kalamansi, yan po ay 3 araw, gagawin ng siyam na workers. Yan po ay hiwa, piga. Ngayon po, yung isang tinulada, 3 tao lang po, 1 araw lang. Kasi nga po, meron na po kaming machine na pang piga na talaga. Yan, dinesign nyo, binili na lang ninyo. Dinesign po namin. Naghanap po Kita kami mo, sa YouTube. sila? Sa YouTube po kami naghanap kung paano. Tapos kayo Tapos nagpapabricate. kayo na. Pinafabricate lang po namin dito sa San Pablo din. Hindi, kaya ko po naitanong kung kayo rin nag-iisip nung at katulad nito, pati yung proseso, sabi nyo nga, ang innovation can come in all levels. In different It ways. can be in the design, but part of it is being creative, di ba? You're a creative. Paano kung hindi ka creative thinker? Di ba? Ikaw, nagkataon na una-una business mo naman yan. At buti na lang, talagang hilig mo yan. Mukhang mahilig ka sa graphic design. No? Dikha sa'yo yun. Dikha sa inyo. Paano, Dok, kung yung may mga business dyan na magaling sila magpatakbo ng negosyo, magaling silang manager,
Pero hindi naman sila necessarily creative, hindi naman sila necessarily Alam mo ang problema ng mga Pinoy. Ito naman tabi-tabi puno, no? Pagka nagsari-sari store yung isa, lahat yan nagsasari-sari store. Pag nagbaboy, lahat yan nagbababoy, no? So yung mga nag-i-innovate, nagpigiri ka, ipoprocess naman yan. Gagawin niyan tocino, maglilitsyon siya. Doon lumalaki yung value addition. No? So, yung sa experience ko sa mga miyembro, marami ang nagagaya-gaya. Pero pagka nabigyan mo ng intervention, naturuan mo, bigyan ng training, at yun ang ginagawa ngayon, nakapag-iisip sila ng mga makabagong pamamaraan. At saka, halimbawa, kung pare-parehong tocino, medyo dadamihan naman yung timpla ng mahilig ang mga Pinoy sa medyo matamis ang konti. At saka May medyo konting pabawa. maraming bawo nga eh. Or Gaano. spicy. Oo. So, yun isang uri ng inobasyon, no? Yun naman ginagawa mo ngayon, yung pag-i-expand mo, yung mga machinery, makina, naglalagay ka na, mga nagdadagdag ka na. Hindi lamang yun sa mga produkto. Tulad halimbawa ng card. Sinabi mo kanina, yung connect to card. Dati-dati, mano-mano rin. Pupunta ka sa unit ng card, pupunta ka sa bangko, doon ka magbabayad, doon ka magre-release. Pero ngayon, iba na rin. Part ng innovation ng card, meron na kaming connect to card. Isang application yon, nakalagay yun sa ating cellphone. Pupunta ka sa isang agent, connect to card agent ng card. Doon ka na mag-withdraw, doon ka na rin mag-save, hindi ka na pupunta ng malayo. Pero yun yung tanong ko, sa inyo ko ngayon itatanong. Dahil ang dami ng ginagawa ng card ngayon. May bangko kayo, may convenience store kayo, may insurance kayo, may ospital, may butika, may collecto card pa. Kayo ba mismo nakaisip nun? Aba, ang totoo niyan, part yan ng yung consultation. Nabanggit mo yung research. Talagang kami meron kaming open research, meron kaming client satisfaction survey. Yung client satisfaction survey, doon kami humihugot ng inspirasyon. Yung sinasabi nila, ang hirap po ng pupunta kami. Halimbawa, 5 kilometro, 10 kilometro ang aming pagpunta doon sa card bank o doon sa unit. Mamamasahe kami. Pero sabi na, sige, magtatayo kami ng isang application, itong Connect to Card. 2011 pa namin sinimulan yon. Pero alam nyo, yung mga miyembro, hindi pa na-convince doon, no? Nagka-pandemic. So lahat nakita nila ang importance ng mga ganong innovation. So tama ba itong naintindihan ko? Ang isang mahalaga sa innovation, hindi naman kailangan, kasi laki ka na ng KDMRI, may sarili kayong research unit, hindi naman yan. Pero ang punto, kay research unit o nanay ka o kabataan ka, mahalaga yung, paano ba nasabi? Yung parang marunong ka makinig. Oo, nakikinig ka, mabilis kang, di ba? Parang Kagaya po nung brand namin, naginig po namin yung mga tao na gusto rin namin magkaroon ng damit na kagaya nyo, pinopromote yung San Pablo. Doon po nag-umpisa yung ideya na meron kami. Every time po na may maririnig kami, malamig kasi sa Sampaloc Lake pag namamasyal kami. Sana meron din kayong jacket. Gumawa po kami ng jacket. Pag nagbabasketball kami, gusto namin, napopromote din namin, napapakita namin yung San Pablo. Gumawa po kami ng shorts. Opo. Tapos yung mga nakasasakyan po, pag pumupunta kami, naglo-long ride kami, nakamotor kami, gusto ko napopromote ko din. Gumawa po kami ng rider jersey. Stickers po para sa mga kotse. And sila po mismo yung nag-request sa amin, nagawa kayo nito kasi gusto rin namin i-promote on our part yung San Pablo. And nakikinig po kami. Pero Ma'am Dory, pagka po ba naiisip kayo, marami, di ba? Haba na siguro ang listahan. Ito, gagawin ko rin ito, gagawin. Dahil nga narinig nyo, alam nyong merong demand. Alam nyong merong mga naghahanap ng mas masustansya na juice, lower sugar, more vitamins. Alam nyo yun, no? Pero paano po kayo magpapasya? Kasi mabuti sana kung bawat idea hahabulin natin. Hindi rin naman pwede yun, no? Kung magkakalat yung business mo. Pero paano po? Halimbawa po, katulad namin, nakaisip po kami na yung aming trio na nakabote, para po maibenta sa mga bata. Kasi ang mga bata, kapag naka-pouch, ay parang ang feeling nila talagang masarap yung juice. So, ang ginagawa po namin, nag-iisip po kami ng paraan paano po namin siya maisasabay una sa market at magugustuhan ng bata at yung affordable ng bata.
So, una, aaralin mo yung market, aaralin mo yung puhunan, kung saan ka kukuha, kung pag ba ikaw ay namuhunan ng ganito, kailan ang balik, mga ilang months, ilang ano. Madali po kasi mag-innovate kapag po may pera, may puhunan. Gastos. Opo, ayun nga po, Kailangan magastos tingnan po ang natin yung- mag-innovate. So, kumbaga, masaya mag-isip, madaling Oo. mag-isip. Pero to actually innovate and then To actualize it, No. ay kinakailangan meron kang pondo. Mm. May puhunan ka kasi magta-trial and error ka eh. Kaya pagka medyo kinakailangan may puhunan at kinakailangan talagang may pasensya ka ng konti, patience ng konti. Paano naman kung mag-innovate ka tapos hindi pumatok? Iba yung kay Pau. Si Pau kasi t-shirt, di ba? Oo. Kung hindi bumenta, pwede niyang itigil yan. Pa-Christmas ko na lang itong mga hindi ko na ibenta, di ba? Ganun po. Pwede pa souvenir. Pwede pang di ba? Buy one, Tapos take pwede one. siya magpalit ka agad. Oo. Kay ma'am, I imagine, may minimum volume siya kailangan Kinakailangan. ginagawa, di ba? Bawa, minimum volume pag nag-order ka ng pouch, yun po. So, ang ginagawa po namin talaga, tinitingnan po muna namin yung market. Bago po pa siya na ituloy kung ano yung naisip mong produkto. Binibigyan din namin sila ng feedback. Ayun. Yung feedback kasi, kagaya nito, dati yung kanyang calamansi juice, malaki yung bote. Sabi na, maliit lang kasi ito yung mga mas madali nating i-market. So, maigi din yung yung nakapag-feedback din yun. Maganda rin po talaga yung may mga ganon. So, tatanggapin mo yon hindi na para mawalan ka ng pag-asa o kung hindi, mas maganda para sa improvement po. So kung mag-i-innovate ka, hindi rin pwedeng balat sibuyas ka. Kailangan bukas ka sa At saka maaari na. yung din sinasabi ko na don't look at it as a cost. Tingnan mo as an investment. Kasi yan kung magkamali ka, tuloy-tuloy ka lang. Tsaka dito sa innovation. So hindi ka rin, medyo tansyado din yung. Oo, tansyado mo. Kasi yung sinasabi nga ni Dory na kinakailangang titingnan mo kung ito ba ay papasa sa merkado. So, dapat may idea ka na rin. Actually, hindi naman kaagad bigla eh. Magpa-pilot test ka muna. Kung kita mong umuubra, di sa dadagdag. Pag hindi umubra, anong problema? Paano natin babaguhin to? Paano natin pagagandahin ito? At saka yung innovation, patuloy yan eh. Hindi yan static eh. Pulik tanong na lang para sa inyong dalawa. Siguro para sa ito rin, Alip. Dahil sa innovative thinking, creative thinking na sinasabi, kung paano man nag-umpisa yung innovation na yan, nanganak yan, iba-ibang mga produkto. Anong isang produkto na ginagawa nyo ngayon na kung babalik tanawan nyo nung nag-umpisa yung business nyo, hindi mo maiisip na, kalahin mo bang gagawa pala ako ng ganito? At bukod sa hindi ko inakalang gagawa ako nito, patok pa pala to. Ang naiisip ko po nung tinanong niyo po yan, hindi ko po ma-imagine ngayon talaga na bilang isang, sabihin na natin, nung high school student po ako, bago ako maging isang dancer, medyo pasaway, malikot. Tapos naging dancer na puro, sabihin na natin, ang gusto ko lang sumayaw ng sumayaw. Kahit kailan hindi ko po na-imagine na i-recognize ako ng city para bilang isa sa mga sabihin na nating entity o miyembro ng community ng city na malaki ang naitutulong para ma-promote yung tourism industry at yung mga pwede mong ipagmalaki sa San Pablo City. At kahit po ako ngayon, every time po na nag-iisip ako ng different concepts, mga pwede pa namin gawin para maipakilala yung kwento ng bayan namin, nagugulat din po ako na kaya ko palang gawin yon at magiging ganun ko pala kamahal yung bayan ko. Kayo pa, Ma'am Dory. Ako naman po, bali, eto ng business na to, hindi ko akalain na marating ko tong ganito dahil talagang nung mga time na simulat sa pulpo kasi, business po yung ikinabuhay namin mag-asawa dahil medyo ako po ay kami po hindi nakapag-aral. So dahil hindi po kami nakapag-aral, kailangan kasi isa sa requirements ng mga company ay ang diploma. Talagang pinilit namin na mag-business
puro negosyo lang po yung aming hanap buhay. At hindi ko po akalain na etong business na 'to, sa dami po naming business, eto po ang talagang naramdaman ko na may nagawa ako na maganda, na mga produktong healthy na makakatulong sa maraming tao. Kasi dati ang business namin mag-alaga ng baboy, magtitinda ng prutas, gulay. So, etong business na 'to, talagang masasabi ko po na kahit ako hindi makapaniwala na nagawa ko po. Dahil bilang parang grade 6 lang po talaga yung natapos ko kasi hindi ko natapos yung first year high school. Makapag-formulate po ako ng mga ganitong healthy na product. 'Pag tinitingnan ko po yung dati kong kalagayan na sobrang hirap na hirap po talaga, kulang na lang po talaga ay, huminto, parang ayoko na magnegosyo. Pero hindi ko alam na ito palang business na 'to ang magdadala sa'kin para mas lalong magkaroon ako ng tiwala sa sarili ko kahit hindi ako nakapag-aral. Yung innovation talaga napakahalaga kasi kitang-kita natin sa inyong dalawa na ang innovation ay pagbabago sa magandang pamamaraan at pagbabago ng mga pamamaraan, mga technology, maging ito ay hardware or software para mas mapaganda natin at mapaunlad natin ang ating negosyo. At ang card ay nagsimula, alam naman natin ang history ng card, yan ay sa una nating kanayon, nabanggit ko sa 20 pesos. At dahil sa innovation, lumaki na ng lumaki ang card. Kaya yung mga innovation na ito, importante, hindi lamang para sa negosyo, pati din sa mga iba't ibang kumpanya, lumalaki yan basta yun ay nag-i-innovate. Kasi pag hindi ka mag-i-innovate o mag-a-adjust doon sa mga pangangailangan ng mga ating mga target clients o mga customer, talagang hindi lalago ang ating mga negosyo. Ang card ay nasa business of poverty eradication, kaya yung iba nagtataka, nagsimula ka lang, bakit ikaw hindi na lang microfinance at microinsurance ang ginagawa mo? Pinasok mo pati yung education. Abay, pumasok ka pa sa ospital, sa clinic, kung ano-ano pa yung mga pinapasok nyo. Meron ka pang card in the grocery kasi kailangan ng merkado. So, ito yung mga innovation. Ang innovation na hindi lamang technology, hindi lamang K2C, Connect to Card. Basta itong ginagawa naming lahat na ito ay para sa inyo. Kung ano pa yung aming pwede pang itulong sa inyo, sa inyong pag-i-innovate. At nais kong banggitin, ang innovation ay patuloy. At kinakailangan maglagan tayo ng pondo para ito'y laging magawa natin at ma-improve natin yung ating pamamaraan, yung ating produkto, at huwag matatakot. Gusto ko na tuldukan doon, Dok, pero susuga ko lang yung isang sinabi nyo na kailangan maaaring maglagak ng pondo, maglagak ng oras, pero ang punto is, yung innovation sinasadya yan. Sinasadya at hindi aksidente. Yan ay talagang tinitingnan mo kung ano yung mga panahon ngayon. Tulad ngayon, ang card. May AI department kaming ginagawa ngayon kasi nabanggit mo, mga millennials, Gen Z, iba na ang gusto nila. So, kailangan mag-a-adjust ka. So, bago pa dumating yon, na-anticipate mo na. So, yung pondo, yung inyong kinikita, maglalagay talaga ng porsyento para doon sa innovation. 10%, 20%, research. Huwag gagastusin lahat ng kinikita. Kailangan talagang merong kamamaraan. At saka isa pa, yung innovation kasi, kinakailangan meron kang laging nag-iisip. So, yung nag-iisip, kumanap kayo nung laging malikot ang isipan kasi nadodoon yung creativity. Sige, yan. Diyan, tutuldukan ka na. Dr. Alit, maraming salamat po. Pau, Ma'am Dory, maraming salamat po. Sa kanayon, patuloy naming ibabahagi ang mga kwentong magbibigay inspirasyon at praktikal na mga aral dahil ang bawat kwento isang hakbang sa matatag na bukas. Kaya samahan niyo po kami sa mga susunod pang episodes ng Kanayon. Mag-subscribe sa official YouTube, Spotify ng 20 Productions. Muli, ako po si Robbie Alampay at ito ang Kanayon, usapang buhay at kabuhayan.